Guys, narinig niyo na ba yung announcement para sa mga freshmen ng La Catalina Community College? I can't believe na talagang itutuloy nila yung proposal ko regarding sa acquaintance party for the freshies. Grabe, I can't help but to be so excited. Ani Hena sa kanyang mga kaklase. Napuno ng bulong-bulungan ng buong silid. Lahat ay excited sa naturang event. Ngunit may isang estudyante na nanatiling nakafocus sa kanyang binabasang libro. Si Shena Acero. Sikat sa pagiging matalino at maganda, ngunit lapitin din ang disgrasya at laging napag-iinitan ng grupo ni Hena at ng mga kaibigan nito. Kung si Hena ay may kakayahang paikutin ang kahit na sino sa kanyang palad dahil mayaman at angat ang estado nito sa buhay, si Shena ay walang kakayahan na gawin yun. Simpleng anak lang siya na isang kasambahay at ang ama niya naman ay maagang namatay. Inalis niya ang atensyon sa naririnig at nag-focus na lang sa inaaral. Mamaya kasi ay may long quiz sila sa fundamentals of math. Kaya kailangan niyang tingnan ang mga topics na inaral nila sa nakalipas na linggo. Ikaw, Shena, sasama ka ba? Tanong nito habang nakaupo sa bakanting upuan sa harap niya. Nang mag-angat ng tingin si Shena, hindi nakatakas sa kanyang paningin ang mapang-asar ng ngisi ni Hena sa kanya. Sumunod pa ang mga kaibigan nito na nakatayo sa likod ng dalaga at nakakross sa mga braso sa harapan ng mga dibdib. Si Shena, sasama? Wala naman yung pera. Hindi ba required magbayad ng event fee sa treasurer natin para ma-remit sa event organizer? Singit ni Marjorie na kasalukuyang naglalagay ng lipstick sa labi nito. Oo nga, saka dapat Hena hindi mo na tinatanong ang babaeng yan. Hindi yan a-attend na acquaintance party. Saka nagluluksa pa yan, hindi ba? Last month lang namatay ang nanay niya. Nang marinig yun ni Shena ay naikuyom niya ang kanyang kamao. Napansin naman yun ng mga babaeng nasa harapan niya kaya napatawa ang mga ito. What? Pikon ka? Chill, Shena. We're just reminding you about your status. Matalino ka man at maganda, pero wala ka pa rin panama sa akin. Anak ako ng mayor na nagpapaaral sa'yo. Buti nga naisipan ni Dad na bigyan ka ng scholarship. Kundi lang siya naawa sa'yo na mawala ang nanay mo. Kawawang ulila. Ani Hena de Luna at saka tumayo na at tumalikod sa kanya. Ramdam ni Shena ang malakas sa tibok ng kanyang puso. Galit siya. Galit na galit siya. Gusto niyang pagsalitaan ng masasakit na salita sa Hena. Gusto niya itong saktan dahil magmula pa man noon ay binubuli na siya nito. Pero hindi niya magawa. Wala siya sa tamang lugar. Sino nga ba siya? Hindi hamak na walang panama sa babaeng yun. Hindi siya mayaman. Wala siyang maipagmamalaki. Mabuti na lamang at matalino siya. Marahil kung mangmang siya, baka tinapak-tapakan na siya ng ibang tao. Kung siya ang papipiliin, ayaw niya na sana mag-aral. Mas gugustuhin niya na lang na umalis ng La Catalina. Pwede siyang lumipat sa karatig bayan sa La Esmeralda o di kaya sa La Soledad. Kundi lang siya nangako sa kanyang ina na magpapatuloy sa pag-aaral ng koleyo. Kailangan niyang tiisin ang lahat ng pasakit at pambubuli na ginagawa sa kanya ng kaklase para matupad ang pangarap ng kanyang ina para sa kanya. 4 na taon lang naman. Pagkatapos pwede na siyang lumuwas ng Maynila. Naroon ang future niya. Alam niyang kapag nagtungo siya ron, gaganda ang buhay niya. Natapos ang kalahating araw at tuwing tanghalian ay palaging sa likod ng malaking gymnasium nagtutungo si Shena. Doon siya nagpapalipas ng 1 oras. Doon din siya kumakain. Walang ibang may alam ng tungkol doon dahil maingat siya kapag nagpupunta. May maliit na kubo at mga maliliit din na upuan. Tanaw niya ang malawak na taniman ng palay at mga kabundukan sa hindi kalayuan. Malamig doon, kaya masaya siyang natagpuan niya ang lugar na yon. Ilang buwan ang nakakaraan. Bihira kasi kung sumili ang haring araw sa La Catalina. Kundi makapal ang hamog, ay makapal naman ang ulap sa kalangitan na akala mo ay palaging may bagyo. Palagi ring umuulan, kaya palaging basa ang lupa. Ginawa niya rin ang ibang assignments niya habang nandoon. Hindi niya alam kung may iba pang tumatambay roon. Basta ang mahalaga sa kanya, nagagamit niya ang kubo kapag kailangan niya ito.
Lumipas ang ilang sandali ay nakarinig siya ng mahinang kaluskos. Pakiramdam niya ay may nakamasid sa kanya, ngunit paglingon niya sa pader wala namang tao. Baka guni-guni ko lang. Bulong niya sa kanyang sarili. Humugot siya ng malalim na hininga at pinagmasdan ng paligid habang umunguya ng baon niyang kanin. Kanin na may kasamang ulam na binili pa niya sa kantin. Piniritong manok na may konting ketchup. Bumili rin siya ng tubig na malamig. Basta payapa ang tanghalian niya, okay na siya. Dahil alam niyang pagbalik niya sa classroom nila, impyerno na naman ang buhay niya. Habang naglalakad pabalik ng kanilang silid-aralan, napatigil siya nang biglang may humarang sa dinaraanan niya. Shena! Kumunot ang noo niya nang makita si Jericho Alintana na nakangiti sa kanya ng matamis. Nakasuot ito ng uniforme ngunit bukas ang ilang botones ng polo nito. Ang bag naman nito ay nakasampay sa balikat. Halatang halata na bad boy. May hikaw rin ito sa tenga at may ahit sa kilay. Boyfriend ito ni Hena de Luna. Kaya hindi niya alam kung bakit narito ito sa kanyang harapan ngayon. Ngumisi pa ito na makita ang itsura niyang gulat. Gulat ka ba? Dahil nilapitan ka ng isang gwapong katulad ko? Anito, nang nakataas ang isang kilay. Gustong matawa ni Shena. Dahil masyadong mataas ang tingin nito sa sarili. No! Nagtaka lang ako bakit nasa harapan kita ngayon. Padaanin mo na ako, Jericho. May klase pa ako. Ngumuso pa ito na parang batang nagtatampo. Hindi ka man lang ba masaya na makita ako? Sa gwapo kong to? Wala ka man lang bang naramdamang kilig? Si Hena nga. Pwes hindi ako si Hena. Kung siya natutuwa at gustong-gusto makita yung pagbumukha mo, basta ako hindi. Lumayo ka sa akin, baka kung ano pang isipin ng baliw mong girlfriend. Ayaw niya ng gulo. Ngunit alam niyang makakarating sa babae ang nangyari ngayon. Inis niyang hinawi si Jericho. Akmang maglalakad siya sa hallway nang bigla siyang hatakin ito pabalik. Mahiya ka naman sa akin, Shena. Kung talikuran mo ako parang hindi ka anak ng katulong ah. Hindi ba't ulila ka na? Nakakaawa ka. Mabilis niyang binawi ang kamay niya ng marahas. Dahilan, para manlaki ang mga mata ni Jericho. Ano naman sa'yo kung anak ako ng katulong? Hindi ka ba nagtataka? Anak na nga ako ng katulong pero nagpapapansin ka sa akin. Kung makalait ka sa akin, ikaw naman tong pusang lumapit. Pinasadahan niya pa ng tingin ng binata mula ulo hanggang paa. Saka ito tinapunan ng ngisi. Tumawid ng tayo si Jericho. Itinaas nito ang kamay na akmang sasampal sana kay Shena. Alam ni Shena na tatama ito sa pisngi niya. Ngunit agad na may sumalo sa kamay ni Jericho, kaya pare-pareho silang natigilan. Hindi ko alam na may mga lalaki pa rin na nananakit ng babae sa panahon ngayon. Nakakahiya. Anang boses ng lalaking sumalag ng sampal na para kay Shena. Likod lang ng binata ang nakita niya noong una. Sino ka ba? Pagalit na sigaw ni Jericho rito. Ako. Ako lang naman ang president ng student council. Ikaw sino ka? Anong pangalan mo? Nang sa ganon, ay ma-report kita sa guidance office. Biglang nawala ang angas ni Jericho. At agad na umatras ito sa lalaking tumulong kay Shena. Walang sabing tumakbo ito palayo. Ang lalaki naman ay humarap na ng tuluyan sa kanya. Napatitig si Shena dito. Sa ilang buwan niya rito sa La Catalina Community College, ngayon lang siya nakakita ng ganon kagwapong lalaki. Unti-unting bumaba ang tingin niya sa katawan nito. At saka nakita niya na bukod sa gwapo nitong muka, talagang may maipagmamalaki ito. Makisig na lalaki ito. Anong year na kaya to? Are you done checking on me? Tanong ng lalaki sa kanya. Nakataas pa ang kilay nito na may multong ngiti sa labi. Napaubo naman si Shena. Me? Checking on you? Natatawang tanong niya. Aba, kahit na mahirap lamang siya at simpleng iskolar, hindi siya nagpapatalo sa mga ganon. Dignidad na nga lang ang meron siya at kahihiyan sa sarili. Yes, you're checking out on me. A while ago, hindi ba? Tanong nito sa kanya na tila ba naninigurado. Hindi.
Napatingin lang ako. May ganun kasi akong tendency, biglang natutulala. Natulala ka dahil? Pagpapatuloy nito, sa nang-aasar na tono. Dahil nag-isip pa siya ng pwedeng sabihin dito. Dahil trip ko. At ganun talaga ako. Siya nga pala, salamat sa pagtatanggol mo sa akin kanina. Nag-thank you na ako Baka sabihin mo bastos ako dahil di ako nag-thank you. Sige, aalis na ako. Bye. Aniya, saka nagmamadaling tumakbo patungo sa classroom nila. Pumwesto agad siya sa upuan niya at humugot ng malalim na hininga. Wala raw si Prof. Ramos ngayon. Bibigla ang appointment daw sa kabilang bayan. For the meantime, yung student assistant niya na si Charles Reyes ang magpapakuis sa atin. Saad ng sekretary ng buong klase nila. Si Charles Reyes? Yung president ng student council? At yung campus crush? Tanong ng isa niyang kaklase sa pasigaw na paraan. Kumunot ang kanyang noo nang marinig ang pangalan na yon. Kung lahat ng mga kaklase niyang babae ay tila kinikilig, siya naman ay walang kaide-ideya kung sino ang tinutukoy ng mga ito. Hindi ba third year college na yon? Ano bang kurso nun at bakit siya ang substitute ni Prof. Ramos? Engineering, kaya magaling sa math. Pogi na nga, magaling pa sa math. Naku, yun talaga yung mga tipo ko Ba't ba kasi, hindi man lang kami ni minsan nagkasalubong? Feeling ko pa naman kami ang para sa isa't isa. Ani Remelin, ang kaklase niyang ubod ng pagka-hopeless romantic. Binatukan naman ito na isa nilang kaklase na si Fiona. Tumigil ka nga sa mga imahinasyon mo. Balita ko NGSB yun si Charles. Marahil, pihikan sa babaeng magugustuhan. Hindi ka magugustuhan nun. Ako na nagsasabi sa'yo para hindi ka umasa at masaktan. Napanguso naman si Remelin. Walang imposible sa taong nagmamahal saka, who knows? Love is blind. Baka bulag sa pag-ibig si Charles Reyes. Baka sakaling magustuhan niya ako. Shh! Tumahimik ka na. Ayun na siya Ani Fiona at umayos na sila ng upo. Nasa likuran lang ito ni Shena kaya rinig na rinig niya ang usapan ng mga ito. At kasabay ng paglingon niya sa labas ng kanilang classroom, nakita niya ang lalaking nagligtas sa kanya mula sa kalokohan ni Jericho. Naningkit ang mga mata ni Shena nang makita niya na nakatingin ito sa kanya. Ngumiti pa ito ng pasimple bago tuluyang pumasok sa loob. Good afternoon everyone. Wala si Mr. Ramos kaya ako muna magbabantay sa inyo ngayong oras. Nag-iwan siya ng test papers para sa quiz niyo ngayong oras. Narinig niya ang mahihinang reklamo ng mga kaklase niya. Pero wala naman sila nagawa dahil yun ang schedule ng quiz nila sa subject na yon. Habang nagtitake ng quiz, napansin ni Shena na panay ang sulyap sa kanya ng binata. Nang samaan niya ito ng tingin, ay napansin niyang ngumiti ito. Lumabas pa ang mababaw nitong dimple sa kaliwang pisngi. Lihim na napamura si Shena sa kanyang isipan. Sa buong buhay niya, ni minsan hindi niya inasahan na kikiligin siya sa simpleng tingin at ngiti ng isang tao sa kanya. Kumunot na lang ang kanyang noo at tahimik na ibinalik ang atensyon sa test paper na sinasagutan at muling nag-solve. Nang matapos siya sa pagsagot, agad siyang tumayo at ipinasa ito sa lamesa. You're done already? Tanong ni Charles sa kanya. Tumango siya ng tipid. Nang dumaan ang tingin niya sa upuan ni Hannah, nakita niya ang paniningkit ng mga mata nito. Hindi niya naman ito pinansin. Maagang natapos ang kanilang klase sa quiz, kaya naman habang nag-aayos ng test paper si Charles, panay ang tanong ng mga kaklase niya tungkol sa binata. Charles, may girlfriend ka na ba? Diretsahang tanong ng kaklase niyang si Remelin. Mahinang tumawa si Charles, habang sa isang tabi ay nakayuko lang si Shena. Kahit hindi siya ang nagtanong niyon, nakaramdam siya ng hiya. Wala akong girlfriend, and I refuse to have one. Hanggat di ko pa nakikita ang babaeng sa tingin ko ay para sa akin. Automatikong tumaas ang isang kilay ni Shena habang nakikinig. Di ko wala pa yung taong para sa'yo. Ako muna, Charles. Makapal ang mukhang saad ni Remelin. Naghiyawan naman ang mga kaklase nila at panay pa ang cheer dito. Si Remelin ang kapal na muka. Sigaw naman ng isa nilang kaklaseng lalaki. He, at least ako may lakas ng loob. Ikaw, torpe. Di mo nga maligawan yung crush mo?
Mas lalong naghiyawan ng mga kaklase nila dahil nagsimula ng mag-away ang dalawa. Natuon ang atensyon ng buong klase sa mga ito. Si Shena naman ay nagtaas ng tingin sa kinaroroonan ni Charles at pakiramdam niya ay binuhusan siya ng malamig na tubig nang makita niyang nakangisi ito sa kanya habang titig na titig din. But I think nahanap ko na siya. Sambit naman ni Charles habang nanatili ang tingin kay Shena. Lahat naman ng kaklase niya ay napatingin dito at sa kanya, kaya nakaramdam siya ng kaba. Siya nga pala, Charles. Hindi ba itagala Esmeralda ka? Hindi naman yun malayo sa La Catalina. Gusto ko sana naming i-invite sa acquaintance party ng mga freshmen. Ang sabi, sa bundok ng La Hispano raw gaganapin ang party. Sana umatan ka para exciting ang party namin. Ani Hena. Nakahinga naman ng maluwag si Shena nang mawala sa kanyang atensyon ng lahat at mabaling muli kay Charles. Oo nga, Charles, para masaya. Muling hirit ni Remilyn sa lalaki. Tumayo na ito. Okay, I'll see what I can do. Umalis na rin ang binata pagkatapos ng oras ng klase nila. Natapos sa maghapon na walang ibang ginawa si Shena kundi mag-aral. Nang dumating ang uwian, agad siyang nag-asikaso ng gamit niya. Umuuwi agad siya upang makaabot sa part-time job niya sa isang convenience store malapit sa bahay nila. Siya ang nagbabantay nito mula alas 6 hanggang alas 12 ng madaling araw. Malaki-laki rin ang kinikita niya at yun ang ginagamit niya sa mga miscellaneous fees na binabayaran niya sa eskwelahan. Doon din siya kumukuha ng pangkain niya. Mabuti na lang at arawan ng sahuran doon. At labis niyang ikinatutuwa na pinagkakatiwalaan siya ng may-ari nito. Hoy, anong eksena mo kanina? Bakit ganun kung makatitig sa'yo si Charles? Magkakilala ba kayo? Walang prenong tanong sa kanya ni Hena. Bakit mo naman tinatanong yan? Hindi naman tayo close para sagutin ko yan. Walang gana naman niyang sagot. Ah, ganun. Lumalaban ka na sa akin ngayon? Mayabang na tanong nito. Humugot ng malalim na hininga si Shena. Hindi ako lumalaban. Talagang wala lang ako nakikitang dahilan para sagutin ko yung tanong mo. Aniya, at saka kinuha na ang bag at nagsimulang maglakad. Naramdaman niya ang pagsunod dito sa kanya. Kaya naman, mas binilisan pa niya ang paglalakad. Ilang buwan na siyang ginugulo ni Hena. Ayaw niyang labanan nito dahil malaki ang posibilidad na mawalan siya ng scholarship. Pero nakakasawa rin na ugali nito. Hindi na tama siyang pinag-iinitan nito. Bigla siyang nag-iba ng direksyon sa paglalakad. At sa isang iglap, nakita niya na lang na nakadapa na sa sahig si Hena. Pinagmasdan niya ito. Marahil ang plano nito ay hablutin ang kanyang buhok. Mabuti na lang at nagawa niya itong iwasan. Isusumbong kita kay Dad. Nagkibit balikat naman siya. Wala akong ginawa. Hindi ko kasalanan kung tatanga-tanga kang maglakad. Aniya, saka nagpatuloy na sa paglalakad. Nilalakad lang ni Shena mula sa paaralan hanggang makauwi siya sa kanilang bahay. Hindi rin naman ito ganun kalayo. 1 oras na lakaran lang, makakauwi siya agad. Paminsan-minsan inaabutan siya ng dilim, lalo na kung may gawain sa eskwelahan. Pero ngayon, sigurado siyang maaga siyang makakarating sa kanila. Mapuno ang bahagi na kinatatayuan ng bahay ng kanyang mga magulang. Parang nasa gubat nga ito eh. Ang tanging malinis lang na bahagi ay ang mismong highway kung saan dumadaan ng pailan-ilang mga kotse, truck, at iba pang sasakyan. Bihira ang tricycle at kung meron man, sa kabilang bahagi ng La Catalina ito bumabiyahe. Habang naglalakad, ay nagbabasa si Shena ng mga topic na aaralin nila sa susunod na araw. Kaya nang akmang patawid na siya, hindi niya namalayan ang malaking truck na paparating. At nasa kalagitnaan siya ng daan nang bigla itong bumusina. Alam niya sa mga oras na yon katapusan niya na. Sa isip ni Shena ay gusto niya pang mabuhay. Pumikit siya ng mariin at nagdasal ng paulit-ulit na sana kahit paano, kahit imposible ay may magligtas sa kanya. Palapit na ng palapit ang sasakyan hanggang sa bigla siyang nakaramdam na may isang bagay o nilalang na nagtulak sa kanya at nagpatilapon sa kanya sa gilid ng daan, sa madamong bahagi nito.
Naramdaman niya ang pagtama ng kanyang ulo sa isang malaking bato. Ngunit, baliwala yun sa kanya. Ang mas pinagtuunan niya ng pansin ay ang isang malaking hayop na bigla na lang sumulpot na siyang nagligtas sa kanya. Habang ang truck ay hindi man lang huminto, mas bumilis pa ang takbo nito. Napailing na lang si Shena. Bumangon siya at pinagpagasot niyang palda. Nadumihan pa tuloy ito. Ano na lang ang gagamitin niya bukas pagpasok? Mukhang malilate pa siya sa trabaho dahil kailangan niya pa itong labahan. Ano ba yun? Tanong niya sa sarili at sinundan ng tingin ng papalayong bulto ng malaking hayop. Hindi naman aso, lalong hindi oso. Napailing siya sandali at biglang may naalala. Napatakip siya ng kanyang bibig. Noong bata siya, palaging naririnig niya sa mga magulang ang kwentong katatakutan na ang bayan ng La Catalina at ang La Esmeralda ay pinamumugaran daw ng mga nilalang katulad ng mga taong lobo, mga vampira at mga mangkukulam. Sa kalaunan daw ay tanging mga taong lobo na lamang ang naiwan dahil sila ang nanalo sa naganap na tunggalian. Ang mga mangkukulam ay lumipat na ibang lugar na kanilang magiging panghabang buhay na tirahan at ganun din ang mga vampira. Ayon sa mga kwento, pinangangalagaan ng mga taong lobo ang dalawang bayan. Kaya naman, walang nakakapasok ng mga taong pumuputol ng mga puno sa malawak nitong kagubatan. Hindi kaya mahina niyang bulong at naisip niya na baka taong lobo ang tumulong sa kanya. Hindi siya na baka namamalikmata ka lang. Pangungumbinsi niya sa sarili. Tinapik-tapik niya pa ang pisngi at kinusot ang mga mata. Nang muli siyang tumingin sa bungad ng kagubatan, wala na ang nilalang na yun. Tumangutango siya. Tama, wala lang yung nakita niya. Magpapatuloy na sana siya sa paglalakad nang muli siyang mapahinto. Pero imposible. Masasagasaan ako. At dahil doon sa nilalang na yun, naligtas ako. Hanggang sa pag-uwi niya, dala-dala niya ang palaisipan. Sa bandang huli, para hindi na mabaon sa isipan niya ang nangyari, iniisip niya na lang na swerte siya at nabuhay pa siya. Kinabukasan, maagang pumasok si Shena at nasa gate pa lang siya nang maramdaman niyang may isang taong nakamasid sa kanya sa gilid ng gate. Nang makita niya yun, agad na umarko ang kilay niya dahil si Charles Reyes ang lalaking nakatingin sa kanya. Weirdo. Mahinang bulong niya rito. Ako? Weirdo? Ako ba ang sinasabihan mo ng weirdo? Tanong nito sa kanya habang naglalakad palapit. Kinabahan naman siya bigla. Gusto niyang magsinungaling dito. Ang lakas naman ng pandinig ng lalaking to. Samantalang mahina lang naman ang pagkakasabi niya ng mga salitang yun. Ha? Wala akong sinabi. At saka, ba't ka nandito? Main gate to. Malamang dito dadaan lahat ng estudyante. Tumango si Shena. May point ang lalaki. At napahiya na naman siya. Sige, mauna na ako. Teka, okay ka lang ba? Wala namang masakit sa'yo? Nabigla siya sa tanong nito. Iniisip niya bakit kaya tinatanong yun ng binata. Okay naman ako. Nag-aalang ang sagot niya. Kahit ang totoo, masakit talaga ang kaliwang bahagi ng ulo niya dahil sa pagtama nito sa malaking bato kahapon. Mabuti naman kung ganon. Sa susunod mag-iingat ka. Tanging pagtango lang ang sinagot ni Shena dito. At saka nagpatuloy na siya sa paglalakad patungo sa kanilang classroom. Nang hapon na yon, binalik na rin ng kanilang professor ang result ng kanilang quiz kahapon. I was amazed. Sa lahat ng klaseng hinahawakan ko, first time ko maka-encounter ng isang taong makaka-perfect ng hinanda kong quiz. Ani Professor Ramos. Nagsimula na naman ang bulong-bulungan sa paligid. Si Hena, excited na umayos na upo. Ako ba yan, sir? Tanong nito at ngumiti pa ng matamis sa lahat. No, sorry Miss De Luna. Pero ang tanging naka-perfect sa klase niyo ay si Miss Acero. Napaangat ng tingin si Shena sa kanilang professor. Ako ho? Tanong pa ni Shena. Ngumiti ito sa kanya. Yes. Here's your test paper. Na-record ko na to. Well done, Shena. Talagang nakikinig ka ng mabuti sa klase ko.
Napangiti naman si Shena at tumayo upang kunin ang test paper niya. Minsan lang magbigay ng compliment si Professor Ramos, kaya tuwang-tuwa siya roon. Sa buong araw na yon, masama ang tingin sa kanya ni Hena. Nakatsamba ka lang, Shena. Saad pa nito, nang dumaan sa harap niya at inirapan pa siya. Huminto pa si Marjorie at napatingin sa kanyang palapulsuhan. What's on your wrist? A tattoo? Tanong nito kaya sumunod ang tingin niya sa pinagmamasdan nito. Kumunot ang kanyang noo nang makita ang mapusyaw na letrang tila nakatatak sa bandang pulso niya. Ba't nga ba may ganun siya? Saan ang galing yun? Sinubukan niya itong punasan at basain ng ilang beses pero hindi ito maalis. Ang malala pa habang tumatagal ay mas lumilinaw ito. Mas nagmumukhang tato sa balat niya ang letrang A na nakaukit dito. Nang sumapit ang lunchtime, nagtungo ulit siya sa kubo. At dahil napaaga siya, hindi niya inaasahan na may maaabutan siya sa lugar na yon. Charles? Tawag niya dito nang makita ang lalaki na nakaupo doon. May mga kausap din ito ng mga lalaki. Nang mapatingin ito sa kanya, bumakas sa mga mata nito ang admirasyon para sa kanya. Namungay ang mga mata nito na parang nakakita ng artista o baka naman namamalikmata na naman siya. O baka talagang may problema na siya sa pag-iisip. Napatayo si Charles. Ganon din ang mga lalaki na kasama nito. 3 lalaki ang naroon. Sige Charles, aalis na kami. Paalam ng isa sa mga ito. Tumango naman si Charles at pinagmasdan ng mga kasama nitong paalis na. Oh, ba't di ka sumama sa kanila? At saka anong ginagawa mo rito? Tanong ni Shena dahil kanina pa siya nagtataka. Bakit ako aalis? Dito ako lagi tumatambay. Isa pa, ako ang gumawa ng kubo na to. May karapatan ako manatili rito hanggat kailan ko gusto. Agad na nakaramdam ng kahihiyan si Shena. Ngayon niya lang nalaman na sa binata pala talaga ito. Sorry. Hindi ko alam. Dito kasi ako lagi magmula nung unang buwan ko dito sa community college. Hindi ko naman alam na sa'yo pala to. Sa katunayan, hindi lang sa akin, kundi pati sa mga kasama ko kanina. Tambayan namin to ng mga kaibigan ko. Sorry talaga, hindi ko alam. Nakikigamit pa ako. Inilagay ni Charles ang 2 kamay sa bulsa ng suot nitong slacks. Okay lang naman na gamitin mo. May karapatan ka na rin sa lugar na to. What's mine is yours, Shena. Seryosong saad ng lalaki. Napakamot naman ng batok ang dalaga. Sorry pero gusto ko lang linawin sa'yo. At saka gusto ko rin malaman ng totoo. Gusto mo ba ako? Bakit ang bait mo sa akin? Ngumiti si Charles. Ngayon mo lang nalaman? Nakaramdam ng init sa pisngi si Shena at napayuko. Now that you know about it, ano masasabi mo? Napakurap-kurap siya ng mga mata nang biglang hawakan ni Charles ang kanyang baba at tinaas yon. Dahilan upang magtama ang kanilang paningin. Wala kang mapapala sa akin. Hindi ako mayaman. Wala akong may pagmamalaki. Sa bandang huli, magsasawa ka rin sa akin. Umangat ang kilay ng lalaki. Paano mo nasabi? Huwag mong pangunahan ng mga pangyayari, Shena. At sa lagay na yan, na-judge mo na ako. That hurts. Nito? Kaya napanganga siya nang makitang hinaplos pa nito ang sariling dibdib. Nagpapanggap na nasasaktan sa binitiwan niyang salita. Totoo naman ang sinasabi ko. Giit pa ni Shena. I doubt that. Tingin ko, hindi na ako maghahanap ng iba. Ngayong natagpuan na kita. It's not our thing to find another once we're binded with someone already. Saad nito habang naglakad papalayo. Alam ni Shena na dapat kaba ang nararamdaman niya. Pero bakit tila kinilig pa siya sa sinabi ng binata? At bakit kumabog ng ubod ng lakas ang puso niya? Huwag niyang sabihin na in love na siya. That's too impossible. Matagal niya nang inalis sa bokabularyo ang salitang love. Dahil hindi naman nararapat yun sa kanya. Ang tanging gusto niya lang sa buhay ay makalayo sa La Catalina at magsimula ng panibagong buhay sa lugar na walang nakakakilala sa kanya. Kahit saan. Basta malayo sa lugar na kinalakihan niya. Bago ang lahat, pumunta ka sa acquaintance party. Pupunta ako ron para bantayan ka. Sisiguraduhin kong hindi ka masasaktan ng mga taong gustong manakit sa'yo.
Pupunta ako para masiguro kung ligtas ka. Anito at saka tuluyan ng umalis nang hindi man lang nagpapaalam. Nakaalis na ang lalaki, ngunit nakahawak pa rin siya sa kanyang dibdib na pilit niyang pinapakalma. At teka, ano ulit yung sinabi ni Charles sa kanya? Sa dami nitong sinabi, naghalo-halo na yun sa utak niya. Nang mapansin niya ang kanyang pulso, nakita niyang mas lalong naging visible ang kulay ng letrang nakamarka doon. Hinayaan niya na lang ito. Ang mahalaga ay makakain na siya upang hindi siya malik mamaya. Mabilis na lumipas ang araw hanggang sa sumapit ang acquaintance party na gaganapin sa La Hispano. Matatagpuan yun sa paanan ng pinakamataas na bundok. Isang malawak na gubat ang La Hispano. Sa kaliwang bahagi nito ay matatagpuan ang pinakamataas na talon na kilala sa tawag na Hispanico. Ayon sa mga mamamayan, dito nagtutungo ang mga taong nagpapakamatay. Marami ng kinuhang buhay ang talon Hispanico. Nang makarating siya sa meet-up place ng mga freshmen, sa hindi kalayuan ay natanaw niya si Charles kasama ang ilang kalalakihan na kung hindi siya nagkakamali sa pagkakaalala, ito rin ang lalaking kasama nito sa kubo. Ang ilang mga freshman na babae ay tila kinikilig habang nakasulyap kay Charles at sa mga kasama nito. Nang lumapit ang teacher na siyang event organizer, ay nagtipon-tipon agad ang mga estudyante. Nandito na tayong lahat sa acquaintance party na gaganapin sa kagubatan ng La Hispano. At dahil medyo malayo ang lalakarin natin, meron tayong mga volunteers na sasama sa atin para maisagawa ng maayos ang event mamayang gabi. Nandito ang mga third year college students natin. Mga engineering students, si Charles, Simon, Rio at Calix. Nanatiling nakatingin si Shena kay Charles na patingin-tingin lang sa paligid. Nang mapatingin to sa kanya, dali-dali siyang umiwas. Ngunit bago pa niya maalis ang paningin sa binata, nakita niya ang pagngisi nito. Nandito ka pala. Matari na bungad sa kanya ni Hena. At as usual, nasa likod na naman ito ang mga kaibigan. Wala naman nagsabing bawal akong pumunta. Sagot niya rito at hindi na pinansin ang mga malas sa buhay niya. Nang akmang hahaklitin na sana ni Hena ang braso niya, bigla namang lumapit sa gawin niya si Charles. Mabuti dumating ka. Anito na labis na nagpagulat sa kanya. Napaatras tuloy si Hena at hindi na natuloy ang gagawin nito. Hindi naman inaasahan ni Shena na kakausapin siya ng binata sa harap ng ibang tao. Lalong-lalo na sa harapan ni Hena. Nang masulyapan niya ito, kitang-kita niya ang galit sa mga mata ng babae. Teka, anong meron sa inyong dalawa? Walang pagdadalawang isip na tanong ni Hena sa binata. Ngumiti naman si Charles dito. Sa amin ni Shena? Oo, ba't parang bigla kayo naging close? Nagkatingin na naman si Shena at Charles. Pinangunutan niya ng noo ang binata. Nililigawan ko siya. Diretsahang sagot ni Charles kay Hena. Dahilan, para mapasingha pa mga ito sa labis sa pagkabigla. Are you out of your mind? Pagalit na tanong ni Hena. Agad namang nagbago ang ekspresyon ni Charles sa sinabi niyo ng dalaga. Kung kanina ay nakangiti ito, ngayon naman ay bigla ito naging seryoso. Bakit? May mali ba sa sinabi ko? Saad nito sa seryosong boses. Kaya naman napahakbang paatras si Hena dahil para kasing mananakit si Charles sa itsura nito. Halika na, Shena. Mas mabuti pang sumabay ka na sa akin hanggang makarating tayo sa La Hispano. Anito at sa kamarahang hinawakan ng kanyang braso. Naiwan si Hena roon habang galit na nakamasid lang sa kanila. Mabilis na sumapit ang dilim. Maliwanag na rin ang malawak na parte ng La Hispano dahil sa ginawang bonfire. Naroon ang karamihan sa gilid at nakaupo sa ugat ng puno. Hinihintay ang hudyat na magsisimula na ang programa. Samantala, si Shena naman ay hindi maiwasang mamangha sa lugar. Naglakad-lakad muna siya. Kahit madilim na, hindi iyon naging dahilan upang matakot siya. Sanay siya sa dilim at kaya niyang maglakad sa lugar na yon kahit walang kasama. Ang gusto niyang puntahan ay ang falls sa hindi kalayuan. Hindi naman siya magtatagal. Naririnig niya na ang lagaslas ng tubig sa mga oras na yon. At ibig sabihin yon ay malapit na siya sa talon.
Ngunit napahinto siya sa paglalakad nang biglang may humila sa braso niya. Ikaw! Galit na sigaw ni Hena sa kanya. Kunot noong binalingan niya ito. Ano bang problema mo, Hena? Ano bang ginawa ko sa'yo? Hindi niya maintindihan kung bakit sobrang galit na galit ito sa kanya. Wala naman siyang ginagawa ritong masama. Ibang klase ka rin, no? Makati ka masyado. Paano nangyaring nililigawan ka ni Charles Reyes? I know, right, girl? Ibang klase talagang babaeng yan. Siguro mangkukulam yan o baka ginayuman niya si Charles. Tumawa ng marahan si Hena. Halata naman sa itsura niya na may tinatago yung sikreto eh. Anong ginawa mo sa kanya? Baka nakakalimutan mo, Shena? Ako ang reyna ng La Catalina Community College. Kahit anong gawin mo, hindi mapapasayo ang mga bagay na dapat ay para sa akin. Napaismid si Shena sa sinabi nito. Ang sinasabi mo? Nararapat na para sa'yo si Charles, ganun ba? Tanong niya rito na puno ng sarkasmo. Tumaas ang kilay nito at tumalukip-kip pa. You have a boyfriend, si Jericho. Oh, oo nga pala. Bigla kong naalala ang kinuwento sa akin ni Jericho last time. Talagang sinadya mo raw siyang banggain para magpapansin sa kanya. Halos malaglag ang panga ni Shena dahil sa narinig. Pero imbis na magpaliwanag, inatawa na lang siya. Alam mo, bagay kayo ng boyfriend mo si Jericho. Pareho kayong nahihibang. What did you say? Una sa lahat, Hena, hindi ko type ang boyfriend mo. Kaya isaksak mo siya sa baga mo. Pangalawa, para lang alam mo, hindi ka rin na eskwelahan natin. At wala kang pag-aari na kahit sino sa mga lalaki ron. Pero sige, kung yan ang nasa isip mo, wala naman ako magagawa. Libre namang mangarap. Talagang sinasagot mo na ako ngayon? Bakit hindi? Isusumbong kita sa daddy ko. Kaya niyang tanggalin ang scholarship na binigay niya sa'yo. Go! Di gawin mo. Wala akong pakialam. Yan lang ba ang laban mo sa akin? Yan lang ba ang alas mo sa akin? Kaya mo ako nagagawang tapak-tapakan? Sige, sabihin mo sa tatay mo, alisan niya ako ng scholarship para naman mapanatag niya yung puso at kaluluwa mo. Tumalikod na si Shena nang biglang may naalala. Kaya naman bumalik siya at humarap sa tatlong babae. Siya nga pala, tungkol sa boyfriend mo mukhang adik, sabihin mo sa kanya, tigilan niya na gumawa ng kwento. Muling tumalikod si Shena. Maglalakad na sana siya pabalik sa bonfire dahil alam niyang magsisimula ng programa. Ang kaso, nagulat siya nang biglang sumugod sa kanya si Hena at ang mga kaibigan nito at pwersahan siyang tinulak palapit sa bangin ng talon. Hena! Sigaw niya. Alam mo matagal na akong iritang-irita sa'yo. Unang beses pa lang na nakita kita, alam kong salot ka na sa buhay ko kaya dapat sa'yo mamatay. Sigaw nito. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ni Shena. Sa isang iglap, hindi niya inakalang darating siya sa puntong yon. Ngunit bago pa man siya bumagsak, ay nakita niya ang bulto ng 4 na lalaki. Kabilang na dun si Charles. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Ngunit sa bilis ng pangyayari, nanlalaki ang mga mata niya na makitang biglang nag-ibang anyo si Charles at naging lobo ito. Ipinikit ni Shena ang kanyang mga mata at kasabay nito ay ang pagsalo ng lobo sa kanyang likuran. At sa pagbagsak nila sa tubig, bumalik sa anyong tao si Charles. Nakayakap ito kay Shena at walang saplot ni isa. Charles! Kabadong sambit ni Shena. Hindi niya alam kung talagang si Charles itong nasa harap niya o baka nagpapanggap lang. Nang hagurin niya ng paningin ang buong katawan nito, wala itong kasuotan kaya agad siyang pumikit. Ngunit naroon pa rin ang kaba sa puso niya. Hindi ka tao, Charles! Nang hawakan nito ang kanyang palapulsuhan, ay naramdaman niya ang init na bumalot sa kanyang buong katawan. Nagmulat siya ng mata at nakita niyang lumiwanag ang marka sa kanyang pulso. Nanlalaki ang mga mata niyang napatingin kay Charles na hinahabol pa rin ang sariling hininga. Tama ka, Shena. Hindi ako purong tao. Kung ganun, ibig sabihin ay tama yung nakita ko. Hindi ako nananaginip. Isa kang taong lobo. Bakit? Anong gagawin mo sa akin? Papatayin mo ba ako? Kabadong tanong ni Shena sa binata. Umiling naman ito ng mariin. Iniligtas kita sa kapahamakan. Bakit mo ako inaako sa napapatayin kita?
Ganun ba kasama ang tingin mo sa akin? Hindi naman nakasagot si Shena. Ilang sandali pa ay nakarinig siya ng malalakas na sigaw ng 3 babae. Nang dumungaw siya sa itaas, ay nakita niyang nakabiti ng mga ito sa malaking sanga ng puno at maling galaw lang ay babagsak ang mga ito sa tubig. Mula sa itaas, dumungaw rin ang 3 lalaki na mga kaibigan ni Charles. Pati sila mga lobo rin? Nanginginig niyang tanong dahil sobrang ginaw. Dahil sa malamig na tubig na bumabagsak mula sa talon. Oo, mga lobo kaming 4. Pakiramdam ni Shena ay pupulikati na siya. Napansin naman yun ni Charles kaya muli siyang lumapit dito at walang sabing niyakap ang dalaga. Napatingin si Shena sa marka sa kanyang pulso. Dahil ba sa'yo kaya meron akong ganito? Anong ibig sabihin nito? Hinigpitan ni Charles ng pagkakayakap sa kanya. Ibig sabihin yan, akin ka. Dahil minarkahan na kita. Ikaw at ako ang itinadhana. Ikaw ang nakatakdang mapangasawa ko. Ano? Gulat na tanong niya sa binata. Marahil nahihibang na ang lalaki kaya kung ano-anong pinagsasabi nito. Ipaliliwanag ko sa iyo ang lahat pero bago yan, kailangan na nating umalis dito bago pa may ibang makakita sa atin. Ilang sandali lang, lumapit sa kinaroroonan ni Charles ang kaibigan niyang si Simon upang mag-abot ng tuwalya at pares ng damit. Habang si Shena naman ay inasikaso ni Calix sa trio. Hindi niyo naman ako sasaktan, di ba? Marahang umiling ang mga lalaki. Hindi ka namin pwedeng saktan, lalo na at ikaw ang nakatakdang makapangasawa sa aming alpha. Masyado kang importante dahil ikaw ang itinakda. Itinakda? Oo, ikaw ang nakatakdang magbibigay sa kanya ng anak upang magpatuloy ang henerasyon ng kanyang panunungkulan sa La Esmeralda. Hindi ko naiintindihan. Hayaan mo si Charles mismo magsabi sa iyo ng lahat. Sa ngayon, maaari ka nang bumalik sa bonfire. Baka nagsisimula na ang event. Bumaling naman si Shena sa 3 babae na walang malay na nakahiga na ngayon sa lupa. Paano sila? Huwag kang mag-alala. Kapag nagising sila, wala na silang maaalala ng isa sa nangyari. Binura ko na ang mga alaala nila. Pero paano? Tanong niya kay Rio. Ngumiti ito. Bawat lobo ay may kanya-kanyang abilidad. Katulad ko, may abilidad akong bumura ng mga alaala. Malalaman mo na nakalahat sa amin kapag naipaliwanag na ni Charles sa'yo. Sumasabog ang mga impormasyon sa utak ni Shena. Halos wala na siyang pagsidlan nun. Tumango na lamang siya nang makita niyang nakabihis na si Charles at sumenyas itong kailangan na nilang bumalik sa bonfire. Wala kang pagsasabihan. Ani Charles sa kanya habang nakaupo sila sa harap ng malaking apoy. Sa tingin mo may maniniwala sa akin kapag may pinagsabihan ako? Pagkakamalin lang akong baliw. Hindi kumibo ang lalaki. Ilang sandali pa ay nagsalita itong muli. Pagkatapos nito, hindi ka na uuwi sa inyo. Ngayong alam mo na tungkol sa akin at sa mga kasama ko. Wala ka nang magagawa kundi sumama sa akin pabalik ng La Esmeralda. Naningkit ang kanyang mga mata na binalingan niya ito ng tingin. Hindi ako sasama sa iyo. May buhay ako, nag-aaral ako. Ano na lang sasabihin ng ibang tao kapag bigla akong nawala? Pero hindi ka na pwedeng manirahan na mag-isa sa bahay mo. Hindi ka naligtas doon, lalo na at marami nang may alam na mga kalahi namin na namarkahan na kita. Hindi sa lahat ng pagkakataon mababantayan kita, Shena. Pero kung mananatili ka sa pamamahay ko, magiging ligtas ka ron dahil maraming magbabantay sa'yo. Ayoko maging preso mo, Charles. Hindi kita preso. Ikaw ang mapapangasawa ko. Pero ayoko nga. Sa tingin mo, may magagawa ka? Tanong ng binata sa kanya. Wala siyang alam patungkol sa mga batas na meron ng mga lobo. Ngunit sa sitwasyon niya ngayon, mukhang wala nga siyang choice. Napalunok na lamang siya at iniwas ang tingin sa lalaki. Hinintay niyang matapos ang acquaintance party. Sa ilang oras, iba't ibang activities ang naganap. Ilang beses na rin siya sumubok na gumawa ng paraan upang makatakas. Pero kahit saan siya pumunta, nandoon ang binata. Takot na takot si Shena dahil hindi niya alam ang buhay na naghihintay sa kanya. Bakit nga ba umabot siya sa puntong ganito? Nang mag-uwian at iilan na lang natira, agad na lumapit sa kanya si Charles. Sila na lang ang taong nandoon. Sa hindi kalayuan
ay natanaw ni Shena ang isang pick-up na sasakyan. Mula sa bintana nito ay nakadungaw ang isang babae na may kulot na buhok. "Hi! You must be Shena?" Excited na sambit nito at mabilis na binuksan ang pintuan para makalabas. Dali-dali siya nitong niyakap ng mahigpit. "I'm Shara, Charles' sister. Masaya ako na nakilala na kita. And I'm so glad na magaling pumili itong si kuya. Ang ganda mo. Sigurado akong magaganda at gwapo rin na magiging pamangkin ko mula sa inyo." Napaubo naman si Shena nang marinig ang sinabi ng dalaga. Hindi niya alam kung ano mararamdaman. Magkahalong takot, pangamba, at higit sa lahat, hindi niya alam kung makakayanan ba niyang tanggapin ang tadhana niya. Sa tabi ng babae siya sumakay, habang ang mga lalaki ay sa likuran pumwesto. Halos himatayin pa siya sa bilis ng pagmamaneho nito. Kulang na lang humiwalay ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Mabilis silang nakarating sa malaking bahay na gawa sa matibay na punong kahoy. Maganda ito, kumikinang sa sobrang linis ng sahig. Ilang sandali lang ay may babaeng lumabas ng pinto. Unang napansin agad dito ni Shena ay ang marka nito sa pulso. Ngunit iba ang nakalagay doon. Lumapit si Calix sa babae at humalik dito. Asawa ni Calix, si Myla. Kagaya mo rin tao siya. Kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ni Shena sa nalaman. Lumapit naman si Myla at yumakap sa kanya. "Nako, mabuti at dumating kayo. Bagong luto ang mga cupcake. Kumain na muna kayo bago magpahinga." Nagtungo sila sa malaking mesa kung saan nakalagay ang mga prutas. Lahat ng iyon ay fresh. May mga tinapay ron na nakalagay sa malaking mangkok. Halatang bagong luto dahil umuusok pa. "Halika, Shena, kumain ka. Huwag kang mag-alala, walang lason yan. Hindi kaya gayuma." Alanganin siyang umiti at dahan-dahang umupo sa isang bakanting upuan. Sumunod naman sa kanya si Charles. Kahit wala siyang ganang kumain, ginawa niya pa rin bilang pakikisama sa mga ito. Pagkatapos nilang kumain, ay naunang umalis si Charles. Hanggang sa dalawa na lang sila ni Myla ang maiwan sa lamesa. Napansin yata nito ang pagiging tahimik niya kaya nilapitan siya nito. "Huwag kang mag-alala. Mababait sila kahit di natin sila kauri." Ang daming gustong itanong ni Shena sa babaeng kausap. Ang dami niyang gustong malaman. "Huwag ka nang mahiya. Itanong mo na lang ang laman ng isip mo. Paano ka dumating sa puntong nakapangasawa ka ng isang lobo?" Ngumiti ito nang ubod ng tamis sa kanya at hinawakan ng kanyang kamay. "Alam mo, sa totoo lang, nakikita ko ang sarili ko sa iyo noong unang beses ako nakatapak dito sa Manor." Ani Myla na ang tinutukoy na Manor ay ang bahay ng lalaking kasama nila. "Napadpad ako rito nung kailangan ko ng tulong. Ang masasabi ko, may kinakaharap akong malaking problema nun. May tinatakasan ako. At sa hindi sinasadyang pagkakataon, dito ako napadpad. At ang taong kumupo sa akin ay si Calix. Akala ko noon, normal na tao lang sila. Ngunit nang nalaman ko ang tungkol sa katauhan nila, natakot din ako. Gusto kong umalis. Pero ano magagawa ko? Namarkahan na ako ni Calix." "Paano ba nangyayari ang ganung bagay? Yung pagmamarka?" "Kapag minsan kang tinulungan ng isang lobo na wala pang asawa, doon nagaganap ang pagmamarka. Katulad ng nangyari sa amin ni Calix. Dahil sa pagnanais niyang tulungan ako, naging mag-asawa kami." "Ang ibig mong sabihin, kaya ako namarkahan ni Charles dahil tinulungan niya ako?" Tumango si Myla. "Pero bago nangyari ang pagbagsak namin sa talon, meron na akong ganito." "Sigurado ka bang yun ang unang beses kanyang tinulungan, Shena?" Hindi naman agad nakasagot ang dalaga. Nag-isip siyang mabuti kung kailan siya tinulungan ni Charles. Imposible namang sa simpleng pagharang niya sa sampal ni Jericho ay nangyari na ang pagmamarka. Hanggang sa nabigla siya nang may maalalang muntik na nga pala siyang masagasaan ng truck. At ang nilalang na tumulong sa kanya upang hindi siya mamatay. Napatayo siya sa kanyang kinauupuan at agad hinanap si Charles na hindi man lang nagpapaalam kay Myla. Sa kabilang banda, napangiti naman si Myla habang nakatingin sa aligagang si Shena. Naaalala niya kasi ang kanyang sarili noon. Ngunit pasasaan ba't alam niyang nakatakdaring mangyari ang pagtatagpo ng landas ni Shena at Charles. Charles! Charles, nasa loob ka ba?" Ilang ulit na tinawag ni Shena ang pangalan ng lalaki. Ilang minuto ang lumipas,
Bumukas ang pinto. Nakita niya si Charles na nakahubad ng pang-itaas na damit. Bahagyang magulo ang buhok nito at may hawak pang gauze. Bumaling agad ng tingin si Sienna sa sugat nito sa binti. Yun ang ginagamot ng binata. May tatanong lang sana ako sa'yo. Go ahead. Ikaw ba ang nagligtas sa akin ng muntik na ako mabangga ng truck? Tiningnan lang siya ng binata. At dahil sa tingin na yon, nakuha niya ang sagot dito. Dapat hindi mo na lang ako niligtas. So gusto mong mamatay? Walang emosyon itong tanong. Kesa ganito, dahil sa ginawa mo na markahan mo ko, naitali mo ang sarili mo sa akin. Papakasalan mo ko, hindi dahil mahal mo ko, kundi dahil wala kang pagpipilian. Kumunot ang noo ni Charles nang marinig ang sinabi ni Sienna. Dahil sa pagliligtas mo sa akin, mapipilitan kang pakisamahan ako. Alam kong hindi yun ang gusto mo. Bakit, Sienna? Ano bang alam mo tungkol sa akin? At bakit ba mas marunong ka pa sa akin? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Na ano? Lahat ng sinasabi mo, lahat yan assumptions mo lang. Ni minsan ba tinanong mo ako kung anong nararamdaman ko? Ni minsan ba sineryoso mo nung sinabi kong gusto kita? Kasi Sienna, totoo yun. Umiling si Sienna sa binata. Nagustuhan mo lang ako dahil namarkahan mo ako. Gusto na kita bago pa kita namarkahan. Natigilan si Sienna sa nalaman. Alam niyang ilang beses nang sinabi sa kanya ng lalaki yon. Pero ang hirap lang kasing maniwala. Sa sitwasyon niya at estado sa buhay, napakahirap lang paniwalaan na ang isang tulad ni Charles ay magkakagusto sa kanya. Noong una, naisip niyang baka pinaglalaroan lang siya nito. Pero ngayon, gusto mo ko? Ilang beses ko pa bang uulitin, Sienna? Pero alam mo, kung ayaw mo maniwala, hindi kita pipilitin. Tumalikod na ito sa kanya at bumalik sa lamesa kung saan naroon ang gamot nito. Nahihiya siya sa binata. Lahat na yata ng tulong ay binigay nito sa kanya. Pero wala siya ibang ginawa kundi pagdudahan ng intensyon nito. Anong kailangan kong gawin? Tanong niya na ang tinutukoy ay ang magiging responsibilidad niya sa sitwasyon nila. Wala kang kailangan gawin. Kung di mo gustong ikasal, edi wag. Pero kailangan yung gawin, di ba? Inis na binalingan siya ni Charles. Marahil ay napikon na rin ito sa ugali niya. Hindi kita pinipilit, Sienna. Nang gabing yun, sa isang kwarto sila natulog. Malawak ang kama, kaya malaki pa rin na espasyo sa pagitan nila. Buong magdamagay dilat si Sienna. Walang tigil ang takbo ng isip niya. Matulog ka na, Sienna. Kailangan mong gumising na maaga bukas. Ihahatid kita sa inyo. Bumaling si Sienna kay Charles. Tanging ilaw mula sa lampara sa tabi ng kama ang nagbibigay liwanag sa buong silid. Hindi ako uwi, Charles. Dito na lang ako. May paninindigan na sambit niya sa binata. Nang bumaling ito sa kanya, kitang-kita niya ang mapupungay nitong mga mata, ang perpektong hugis ng ilong nito at ang maamong muka. Napakagwapo ni Charles. Kaya pala ito naging campus crush. At magiging tanga siya kung tatakasan niya ito. Kung ang binata rin naman na makakatuluyan niya, hindi na rin siya lugi. Sienna, ayoko na pipilitan ka. Anito sa malambing na boses. Hindi ako napipilitan. Tumitig ito sa kanya, pinagmamasdan ang ekspresyon ng kanyang muka. You've done so much for me, Charles. Ang totoo niyan, marami rin akong gustong gawin sa buhay ko. Pero lahat naman ng yon walang matuwid na direksyon. Sa dami na ginawa mo mabuti para sa akin, naisip kong suklian yon sa pamamagitan ng pagtupad ko sa mga responsibilidad bilang nakatakda para sa'yo. Ngumiti si Sienna sa binata. Hindi niya alam kung kailan ang huling beses na ngumiti siya ng ganito. Pero sigurado siya na walang halong kaplastika ng ngiting yon. Hindi ako napipilitan. Mabuti kang tao, Charles. Kaya kung ikaw man na nakatakda para sa akin, buong puso kitang tatanggapin. Kitang-kita niyang pagkinang ng mga mata ng binata sa mga oras na yon. Ang ibig mong sabihin kusang loob ka magpapakasal sa akin?
Marahang tumango si Shena. Tatanggapin ko ang tadhana na maging asawa mo. Hindi na rin naman ako lugi. Gwapo ka naman, matalino, at higit sa lahat macho. Napatawa si Charles dahil sa sinabi niya. Sinasabi ko na nga ba, may interest ka rin sa akin eh. Ngumiti rin si Shena. Konti lang. Umusod palapit sa kanyang binata at hinaplos ito ang kanyang muka. Aminin mo na, gusto mo talaga ako. Nagpanggap namang nag-iisip ang dalaga sa kunwaring napipilitang tumango. Sige na nga, oo na, gusto kita. Mas lalong lumawak ang pagkakangiti ni Charles. Sinabi mo na yan ha, wala nang bawian. Napahalakhak si Shena dahil sa kakulitan nito. Hindi ko babawiin. At saka, minsan lang ako magpapakatotoo sa sarili ko, kaya paninindigan ko na. Pwede ba kitang yakapin? Tanong ni Charles sa kanya. Isang marahang tango ang naging sagot ni Shena. Sa loob ng 2 araw na pananatili ni Shena sa Manor, marami siyang natutunan. Mas lalo pa niyang nakilala si Charles at sa maikling panahon na yon, alam niya sa sarili na tuluyan na siyang nahulog sa lalaki. Iba na yung ngiting yan ah. Puna ni Myla sa kanya. Agad namang inalis ni Shena ang tingin kay Charles na kasalukuyang nagbubuhat ng mga kahoy habang ang ilang kalalakihan naman ay nagsisibak nito. Si Myla, Shara, at siya ay nakaupo sa ilalim ng puno at nagpapahinga. Katatapos lang kasi nilang magluto. Hinihintay na lang nilang magpahinga rin ng mga lalaki para sabay-sabay na silang kumain. In love ka na sa kuya ko? Mapang-asar na tanong ni Shara. Well, expected ko naman. Dahil marami nagkakagusto sa kanya. But you know what? Hanga rin ako sa'yo. Dahil hindi ka mababaw na tao, Shena. Alam kong nagustuhan mo ang kuya ko sa kung ano siya. Hindi dahil sa kung anong anyo meron siya. Sincero itong umiti sa kanya kaya hinawakan niya ang kamay nito. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko alam kung ano nakita sa akin ni Charles. Hanggang ngayon napapatanong pa rin ako. Baka talagang swerte ako. Dahil ako ang napili niya. Aniya habang nakatingin sa binata. Makalipas ang 2 araw, bumalik na rin sila sa eskwelahan. Pakiramdam ni Shena ay nagbago ang lahat sa buhay niya. Inihatid siya ni Charles sa kanyang classroom kaya kung todo tingin naman ang mga kaklase niya sa kanya. Agad niyang napansin si Hena na halatang iniiwasan na magtama ang paningin nila. Matapos nang nangyari sa acquaintance party, hindi niya alam kung ano nangyari dito pati na rin sa mga kaibigan nito. Lumapit naman si Remelin at Fiona sa kanya. Ano yun? Ba't ka hinatid ni Charles Reyes? May relasyon ba kayo? Diretsahang tanong ni Remelin. Humarap siya sa mga ito at tumango. Yes, fiancé ko siya. Nanlaki agad ang mga mata nito. Tila hindi makapaniwala. Lahat ng kaklase niya ay lumapit at nakiusyoso. Niloloko mo naman kami eh. Hindi ko kayo niloloko. Fiancé ko talaga siya kahit itanong niyo pa. Napahawak si Remelin sa kanyang dibdib at paunti-unting nagwalling sa pader. Bakit mo ginawa to sa akin, Shena? Di man tayo close pero ba't mo inagaw sa akin yung first love ko? Madramang wika nito habang nakasandal sa pader. Totoo ba talaga yan, Shena? Hindi ka talaga nagbibiro? Umiling siya. Ikakasal na rin kami sa susunod na linggo. Kung gusto niyang pumunta, walang problema. Mas lalong napasinghap ang mga kaklase niya. This is unbelievable? Ani Marjorie at tumayo pa. Ngunit ikinagulat nilang lahat nang si Hena mismo ang pumigil sa kaibigan na magsalita pa ng kung ano. Invited kayong lahat. Masayang wika ni Shena sa mga kaklase niya. Mabilis na kumalat ang balita sa lahat ng mga estudyante sa La Catalina Community College. Nang lumabas siya sa kanilang classroom, kitang-kita niya ang mga titig at bulong-bulungan ng mga estudyante sa kanyang paligid. Totoo bang fiancé yan ni Charles? Bakit biglaan naman yata nating nalaman ang tungkol sa kanya? Grabe, biggest heartbreak ko to. Pangarap ko pa namang mapangasawa si Charles. Hindi ko kaya na malamang mag-aasawa na siya. Hay, buti na lang talaga at maganda at matalino rin ito mapapangasawa niya. Kung hindi talaga ako mismo ang tututol sa kasal nila. Hindi alam ni Shena kung mapapangiti siya o mapapailing.
Natutuwa siya na maraming humahanga kay Charles. Pero kung iisipin niya, marami rin siyang kaagaw. Mabuti na lang talaga at mukhang in love sa kanyang binata. Nang sumapit ang tanghalian ay nagmamadali siyang nagtungo sa kubo. Mula roon ay nakita niya si Charles. Tumakbo siya palapit sa binata at niyakap niya ito mula sa likuran. Narinig niya ang mahinang halakhak nito at humarap sa kanya upang bigyan siya ng matamis na halik sa noo. Nalaman kong sinabi mo na ang lahat sa mga kaklase mo, yung tungkol sa kasal natin. Mukhang excited ka. Excited naman talaga ako. At bakit? Samantalang nung makanakarang araw, parang ayaw mo sa akin dahil sa nalaman mo. Ngumuso si Shena at marahang umiling sa binata. Kung inaakala mo na dahil sa pagiging lobo mo kaya ako tumanggi, pues nagkakamali ka. Akala ko kasi noon pinaglalaroan mo lang ako. Sino ba kasi ako para magustuhan ng katulad mo? Ikaw sobrang gwapo mo, matalino, maraming pera, nasa iyo ng lahat. Eh ako, ano pong may pagmamalaki ko? Ngumiti si Charles at ginulo ang buhok niya. Ang may pagmamalaki mo, yung buong pagkatao mo. Kung sino ka, kung ano ka. Dahil lang totoo, nagustuhan kita dahil alam ko mabuti kang tao. Ikaw ang pinili ng puso ko, Shena. Muling niyakap ni Shena ng mahigpit ang binata. Nang tanghaling yun, sabay na silang kumain. Magmula ng araw na yun, hindi na mag-isa pang muli si Shena. Lagi na siyang may karamay. Hindi niya akalain na darating siya sa puntong ganito ng buhay niya. Wala na siyang kinatatakutan. Hindi na siya nalulungkot. Palagi na siyang may kasama. At ang pangarap niyang umalis ng La Catalina, nagbago na yon. Kasi kung may isang lugar man siyang gusto niyang puntahan, yun ay walang iba kundi sa tabi lagi ng binata. Shena! Napalingon si Shena sa taong tumawag sa kanya. Kumunot ang kanyang noo nang makita si Jericho. Naglalakad siya pauwi ng kanilang bahay ng hapon na yon. Wala si Charles dahil may inaasikaso ito sa Manor. Nagpaalam kasi siyang umuwi dahil kukuha siya ng mga gamit. Shena, totoo ba ikakasal ka na? Tanong nito gamit ang lasing na boses. Mukhang nakainom ito. At base sa hitsura at ekspresyon ng muka, hindi niya akalain na sa ganitong tagpo niya makikita muli ang lalaki. Inilibot niya ang kanyang paningin sa paligid. Walang ibang tao sa daan kundi sila lang dalawa. Sinundan ba siya nito magmula eskwelahan hanggang dito? Anong ginagawa mo? Kabadong tanong ni Shena nang makitang mabilis itong naglakad patungo sa kanya. Napasinghap siya nang hawakan siya ni Jericho sa magkabilang balikat niya. Bakit ka magpapakasal sa lalaking yun? Dahil ba minsan kanyang niligtas sa akin? Bakit, Shena? Samantalang ako yung matagal na may gusto sa'yo. Anong sinasabi mo? Nababaliw ka na, Jericho. May girlfriend kang tao at sasabihin mo sa akin to? Tumawa na parang baliwang binata. Si Hannah. Kaya ako lang naman naging girlfriend si Hannah dahil hindi kita makuha. Mula pa nun, panay ang pagpapapansin ko sa'yo, Shena. Pero hindi mo ako pinansin minsan. Dahil sa'yo kaya ako napunta sa babaeng yun na walang ibang ginawa kundi pagsalitaan ako ng masasakit. Baka hindi niya lang talaga matanggap na ikaw ang gusto ko at hindi siya. Doon lang napagtanto ni Shena na marahil, kaya lagi siyang pinag-iinitan ni Hannah ay dahil kay Jericho. Kung alam niya lang sana noon pa, baka nakapagpaliwanag siya kay Shena. Ginawa mo yun sa kanya? Sinaktan mo lang yung tao, Jericho. Anong klaseng tao ka? Minahal kita. Pero ni minsan, Shena, hindi mo ako tinapunan ng tingin. Anong tingin mo sa nararamdaman ko? Eh bakit ba kasi hindi mo matanggap na hindi kita magugustuhan, Jericho? Ayoko sa katulad mo. Ayoko sa taong pinagpipilitan yung sarili niya. Ayoko sa taong nananakit ng kapwa. Kung ganun talagang yung Reyes na yun ang pipiliin mo? Oo, Jericho. Si Charles ang gusto ko. Siya ang pipiliin ko dahil mahal ko siya. Mas lalong humigpit ang hawak ni Jericho sa kanyang balikat. Akin ka lang, Shena. Ano ba? Nasasaktan ako. Bitiwan mo ako. Tignan natin ngayon kung may magliligtas pa sa'yo. Huwag kang umasang darating ang Charles na yon. Nakakatakot ang paraan ng pagkakangisi ni Jericho
Dahilan para makaramdam ng takot si Shena. Akin ka lang. Anong sinabi mo? Sinong sayo? Mula sa hindi kalayuan ay narinig ni Shena ang boses ni Charles. Kunot noong bumaling si Jericho roon at napatawa ng malakas nang makita ang lalaki. Tangina! Hanggang dito talaga, no? Anong gusto mo, Reyes? Suntukan tayo? Kapag nanalo ako, akin si Shena. Inis na binalingan ni Shena ang lalaki. At ginawa pa siya nitong premyo. Sige, pero kapag nanalo ako, babasagin ko ang pagmumukha mo. Balik hamon ni Charles dito. Nang akmang susugod na si Jericho, napatakip na bibig si Shena nang sa isang suntok lang ni Charles dito ay tumilapon si Jericho sa malayo at bumulagta ito sa gitna ng daan. Lakas ng loob na hamunin ako. Galit na sabi ni Charles at mabilis na lumapit kay Shena. Hinawakan niya ang kamay nito. Kunin mo na lahat ng gamit mo at uuwi na tayo ng Manor. Tumango na lang si Shena at sinunod ang utos ni Charles. Pero Charles, paano yun? Huwag mo siyang alalahanin. Ipapahatid ko siya kina Alex mamaya. Sa ngayon dyan muna siya sa daan. Dyan siya nababagay. Yun na ang huling beses na nakita niya si Jericho. Hindi niya alam kung saan ito nagpunta. Hindi na rin ito pumasok magmula nun. Si Hena naman ay paunti-unti nagkaroon ng pagbabago. Masama pa rin na ugali nito pero hindi kasing tulad ng dati. Handa ka na ba para sa kasal mo? Tanong ni Shara habang inaayos ang damit niya. Nasa kabilang gilid niya si Myla na inaayos naman ang kanyang buhok. Ang ganda-ganda mo. Bagay na bagay sa iyo ang ayos mo ngayon. Mas lalong may in love si kuya niyan. Ani Shara habang nakangisi sa kanya. Sigurado ako ilang linggo lang magkakaroon ako ng pamangkin. Shara, wag mo masyadong asarin si Shena. Baka mamaya mag-overthink yan sa unang gabi nila bilang mag-asawa. Segunda naman ni Myla. Nang makalabas siya ng Manor, kitang-kita niya ang magandang ayos ng malawak na bakuran. Doon mismo gaganapin ang kanilang kasal. Karamihan sa kanya mga kaklase ay umattend ng kasal nila. At habang naglalakad siya patungo kay Charles, nakita niya si Remily na nagpupunas ng luha. Ingatan mo ang baby boy ko Anito, nang makadaan siya sa tapat nito. Binatukan pa ito ng kaibigan nitong si Fiona. Tumawa lang siya at matamis nang umiti hanggang sa tumapat na siya sa harap ni Charles na gwapong-gwapo sa suot nito. Pagkatapos ng seremonyas ng kanilang kasal ay opisyal na silang mag-asawa. Salamat sa magandang kasal na binigay mo sa akin. Aniya kay Charles habang nakahiga sila sa malambot na kama. Nararapat para sa iyo yun, Shena. Umusod papalapit si Shena sa kanyang asawa. Pinatakan niya ng halik ang labi nito. Mahal kita, Charles. Mahal kita, kahit sino at ano ka pa. Salamat sa pagliligtas mo sa akin sa napakaraming beses na pagkakataon. Salamat sa Diyos at ikaw ang binigay niya sa akin. Umayos ng pagkakahiga si Charles at tinawakan ng pisngi ni Shena. Mahal din kita. Mabuti na lang ikaw ang itinakda para sa akin. Anito, saka siya hinalikan sa labi. At nang gabing yon, pinagsaluhan nilang dalawang isang mainit na gabi. Ilang linggo ang nakalipas, nagsimula nang makaramdam si Shena ng pagbabago sa kanyang katawan. Hindi niya alam kung masama lang ba ang pakiramdam niya talaga o may ibig sabihin yon. Anong nangyayari sa'yo? Tanong ni Myla nang maabutan siya nitong dumuduwal sa lababo. Ewan ko, minakain yata ako hindi ko nagustuhan. Kaya eto, nagsusuka ako. Wala ka namang panis na kinain Kasi pare-pareho lang tayo ng kinakain dito sa Manor. Marahan siyang umiling at napahawak siya sa kanyang ulo nang makaramdam siya ng hilo. Hindi kaya buntis ka? Tanong nito sa kanya. Wala man lang preno ito kaya maging siya ay nabigla. Bakit nga ba hindi niya naisip yun? Gusto mo bang pumunta tayo ng bayan para magpatingin sa doktor? Suhestyon ni Myla sa kanya. Sino pupunta ng doktor? Bakit? Tanong naman ni Shara nang marinig ang sinabi ni Myla. Si Shena buntis yata. Kailangan namin magpa-check up. Sasamahan ko siya para matingnan kung ayos ba ang kalagayan niya. Buntis si Shena? Malakas na tanong nito dahil sa labis na excitement. Hindi pa sure.
Ani Shena at sumenyas na wag maingay. Kung ganon, edi titingnan natin. Teka, kukuha lang ako ng PT sa kwarto. Dali-daling tumakbo si Shara sa silid nito at kumuha ng pregnancy test kit. Agad niya itong binigay kay Shena at tinulak ito sa banyo. Basahin mo na lang instructions dyan, tas sundin mo. Dalian mo, gusto ko nang malaman ang result. Kabado namang sinunod ni Shena ang sinabi ni Shara. Ilang minuto ang hinintay niya pagkatapos ay tiningnan niya ang PT at laking gulat niya nang makita ang dalawang pulang linya roon. Isa lang ang ibig sabihin nun. Buntis siya. Buntis ako! Napalakas ang sigaw niya, kaya mula sa labas ay napatili rin sina Shara at Myla. Paglabas niya ay agad na sunod-sunod na dumating ang mga lalaki at kabilang na rin si Charles na asawa niya. Anong nangyayari? Nasaan si Shena? May pag-aalalang tanong ni Charles at agad hinanap ang asawa. Mangiyak-ngiyak namang lumapit si Shena sa lalaki at unti-unting inangat ang hawak nitong PT at inabot kay Charles. Charles, buntis ako. Napakurap-kurap pa ito. Buntis ka? Buntis ka? Magiging tatay na ako? Napasigaw pa ito bago siya binuhat at pinaikot-ikot sa ere. Nang ibaba siya nito, ay agad siyang niyakap ng mahigpit ni Charles. Thank you. Thank you so much, my love. Thank you for this wonderful gift. Hinawakan siya ni Shena sa magkabilang pisngi at hinalikan siya. Magkakaroon na tayo ng maliit na pamilya. I love you so much, love. At wala ngang pagsidla ng kanilang kasiyahan. At ang katotohanang madadagdagan ng miyembro ng kanilang pamilya. Hindi akalain ni Shena na darating ang sunod-sunod na swerte sa buhay niya. Magmula nang makilala si Charles, hindi niya akalain na si Charles pala, na siyang tagapagligtas niya ang nakatakda para sa kanya. At hindi siya nagsisisi na minarkahan siya ng isang alpha. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Minarkahan Ako ng Alpha. Written by Iya Perez. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!